Kamusta Capricorn? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang makukuhang energy ngayon para sa mga Capricorn. Hahayaan ko lang ang mga cards kung ano ang ipapakita sa iyo. Gamit ang mystical cards, alamin natin kung anong message, advice, or enlightenment ang ipapakita sa iyo. Gagamit din ako ng rune para sa additional message. Nakatakda na yung magandang pagkakataon sa iyo at mangyayari na ito ngayon. At base sa mga cards, kung ano man yung mga worries mo or mga past issues ay i-let go mo ito. At saka kung ano man yung best na magaganap sa buhay mo ay nasa tamang panahon at ito na yun. Pinapakita rin sa cards mo na mabuti kang person. Tanggapin mo kung ano yung weakness mo or strength. Yung pagiging unique mo, makakatagpo ka rin ng kapareho mo, ng mindset at hobbies. Hindi man kapareho ng hobbies mo, pero merong person na marunong mag-adjust sa mga gusto mo. Itong answers naman ay magkakaroon ng communication, or merong person na mag-a-advise sa'yo, kaalaman, at saka yung experience na naranasan mo, kailangan mong i-apply sa mga tricky na sitwasyon na nangyayari sa iyo. Older person ang makakatulong sa'yo para makaalis ka sa mga negatibong sitwasyon. At saka makakatanggap ka rin ng kabutihan mula sa kapwa mo o kaya kung magte-test ka man, makakapasa ka. Kung meron kang sisimulan, kung halimbawa sa negosyo or magda-diet ka or mag-aaral ka, magiging mabuti yung resulta, mapagpapatuloy mo. Kung meron kang person na hindi makasundo, pakinggan mo siya at saka maging sensible or makatwiran yung mga sasabihin mo. Mas makakabuti na ayusin ito ng tahimik. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading, anuman ang edad mo or gender mo, kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. At saka ikaw na rin magpalit kung si person mo ba ito or ikaw. At ito yung start ng 1 week reading mo. Nine of Cups, Two of Pentacles, the Death. May mga sitwasyon na kinalimutan mo na or iniwan mo na malaki ang naging impact sa iyo. Pero itong mga dapat mo nang kalimutan ay may mga magandang kapalit. Maaari na patungkol sa career, sa negosyo, sa kapwa mo, or sa loved ones. Pwede ka naman maging malungkot pero huwag mo masyadong i-stuck yung sarili mo sa mga magpapadelay sa magandang takbo ng buhay mo. Mahirap man itong gawin pero kailangan sa situation mo ang acceptance at i-release kung ano man yung mga sitwasyon na nahihirapan ka. Sa career o negosyo, makakatanggap ka ng recognition or yung mapupuna yung mga magandang nagagawa mo. Sa online man ito nagaganap or sa personal. At dahil sa swerte ang dumarating sa iyo, maganda yung nagiging trabaho mo or negosyo, naiisip mo rin na yung makapagpahinga ka naman, yung magkaroon ka ng time sa sarili mo. Kaya lang nahihirapan kang balansehin ito.
Kapag dumating yung panahon na hindi ka nagiging masaya, ipahinga mo yung sarili mo. Hindi pwedeng nasa trabaho ka lang palagi or nagninegosyo ka. Hindi ka makakapag-focus kapag wala ka sa kondisyon. Para sa ilang single, ready ka na para ma-in love or magkaroon ng relasyon. Pero, iniisip mo din kung paano mo ito babalansehin. At darating yung time na makakapag-desisyon ka na babaguhin kung ano yung mga nakakapagpahadlang sa mga gusto mo. Para sa ilan na nasa relationship, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na mas pahalagahan kung ano yung nangyayari ngayon at kalimutan na kung ano yung nangyari sa nakaraan para magtagal ang relasyon nyo. Seven of Cups, Ace of Wands in reverse, Three of Swords. May mga magandang plano sa iyo ang universe, pero hindi ito yung gusto mo. Hindi ka masaya sa nangyayari sa buhay mo. Pero itong feeling na ito ay ngayon lang, kasi nga wala ka sa mood. Merong sitwasyon na narinig mo or nakita, ipinaramdam sa iyo, na sobra kang nasaktan, kumbaga hindi mo makalimutan. Para sa ilan sa financial, kung meron kang gustong gastusan na malaki, or mag-i-invest ka, or may pahihiramin ka. Itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na wag mo muna itong gawin sa ngayon. Kasi kahit maganda yung karir mo, negosyo mo, or maganda yung daloy ng financial, ay magkakaroon ka ng problema sa money na pwedeng mawala ito o kaya may mga unexpected na bayarin. Kasi kapag dumating yung time na ikaw na yung may kailangan, yung ilang person na nilalapitan mo hindi makakatulong sa iyo. Hindi dahil sa ayaw ng person, kundi dahil sa pareho kayo ng sitwasyon. Para sa ilang single, dahil sa mas naging busy ka sa karir mo o negosyo, hindi ka nagkaroon ng time na magkaroon ng love life. At paalala rin itong mga cards na huwag mong ipipilit yung sarili mo sa ibang person para hindi sila magmaling akala. Kung tingin mo hindi siya nagbibigay ng time sa iyo, yung potential person, irespeto mo para hindi ka masyadong masaktan. Mag-iwan ka na magandang imahe sa kapwa mo. Kasi merong right timing. Nakadalawang cards na ang ilan sa relationship na gawin mong exciting ang relasyon nyo. Yun kasi ang nawala sa ilang mga nasa relationship, kaya yung person mo ay naging malamig sa'yo o kaya nagkaroon ng third person. Kailangan yung harapin ng person mo yung issue sa relasyon para makasurvive ito. Magkaroon ng open at honest na communication para maiwasan yung mga misunderstanding. Kailangan din ng time sa relasyon. The Star in reverse, Six of Cups, Four of Swords. Itong mga cards na ito ay pinapakita na kailangan na talaga ng pahinga or space. Pwedeng ikaw ito o yung person mo na may mga nadadamay na din sa mga worries at saka yung personal problem na sobrang iniisip o hindi masolusyonan. At paalala ng cards na ito na hindi ka nag-iisa sa situation na ito. Merong person na tutulong sa iyo. Una, ang family or ang person mo. Huwag padala sa emosyon or galit kasi makakaapekto ito sa kalusugan mo. Mga gawain at desisyon.
Sa kalusugan, hindi naman ganun kasama yung kondisyon ng ilan sa inyo kasi naaagapan mo naman yung sarili mo. At saka isipin din yung positive na pananaw sa buhay kahit na may mga mahirap na sitwasyon kang pinagdaraanan kasi lilipas yan. May ilan sa inyo na ikaw yung nag-aalaga sa may edad na o kaya may sakit na kapamilya. Pinakita na rin sa mga naunang cards na kailangan mo ng pahinga or dumistansya sa mga nagpapastress sa iyo. Ang ilang single dahil sa hindi mo pa nakikita yung right person, may ilan na naiisip mong makipagbalikan sa dati mong nakarelasyon o kaya sa dati mong nagugustuhan na person, kumbaga susubukan mo. Pero pinapakita rito sa cards mo na hindi mo kailangan maghanap kasi yung potential person or the one ay kusang darating. Ang ilan sa inyo sa relationship, matagal na kayong magkarelasyon ng person mo. Pwedeng magkabata kayo o kaya schoolmates. Dahil sa sanay na sa isa't isa, alam nyo na yung kung ano yung mga ayaw at gusto. Nakatatlong cards ka na nagiging boring or nawawala yung spark sa relasyon nyo. Nakakatulong sa inyo ng person mo yung pagkakaroon ng space para mas makapag-isip at mawala yung stress. Ito naman yung feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo. Dahil nga sa napupunan na ng person mo na nawawala yung spark sa relationship nyo, nagkakaroon ng misunderstanding na akala niya storbo na siya sa iyo, kaya lumalayo siya sa iyo or ayaw kanyang kausapin. Nakatatlong cards na siya na hindi talaga ito yung tamang panahon na para magkausap kayo. Kasi gusto niya munang palamigin yung situation at maramdaman kung ano ba yung nararapat para sa relasyon nyo, kung ano yung nagiging kakulangan. At ang goal ng person mo ay yung mas pagbutihin yung sarili niya para maisasaayos niya din yung buhay nyo at ang relasyon, yung mga connected sa kanya. Kaya mas inaayos niya na yung buhay niya ngayon. Andun pa rin yung pagnanais ng person mo na maibalik yung dating masayang samahan, yung pagmamahal niya sa iyo na mapatibay niya. Yung mga iba't ibang experience nyo sa relasyon, sa nakaraan, good man or bad, ay nakakatulong sa kanya na para mapahalagahan yung relasyon nyo. Ang gusto niya ay mapatawad mo siya sa maling behavior or mga maling desisyon niya na hindi niya nasasabi sa iyo. May mga personal issue din kasi yung person mo na hindi rin niya makontrol yung sarili niya. At ito yung pinanghahawakan yung dalawa ng person mo, yung tiwala sa isa't isa. Na hindi magbabago kung ano man yung pagmamahal na nararamdaman nyo. At maipagpapatuloy kung ano yung relasyon na itinataguyod nyo ng mahabang panahon. At alam ng person mo na itong panahon na ito, ikaw yung pinaka nakakakilala sa kanya at mas malapit sa kanya. At kahit sa card na ito, pinapakita na umaasa yung person mo na maaayos kayo at saka magkakaroon ng kapatawaran. May ilang Capricorn na pwedeng ginost ka ng person mo or hindi na talaga kayo nagkausap simula nung nagkahiwalay kayo. Piliin nyo mang magsama or magkanya-kanya na. Hangad ng person na ito yung maging tahimik, yung pag-uusap nyo or mga gagawing desisyon. Libra, Taurus, Leo. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito.
Kahit na sinabing kusa ng darating para sa ilan na single, yung potential person, ihanda mo pa rin yung sarili mo. Huwag kang mawalan ng pag-asa at saka patuloy na magmahal. At katulad ng sinabi sa naunang cards na tanggapin mo kung ano yung desisyon ng kapwa mo. Kasi para din yun sa iyo na hindi ka masaktan. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. N, A, U, Q, K, X, G, F, M, C, I, W, V, H, B, Y, R.